Mga gawain araw-araw na nagpapalala ng kidney damage nang hindi mo namamalayan. Kapag pinag-uusapan ng kidney, kadalasan iniisip natin, pagkain lang ang problema. Pero alam mo ba, kapamilya, minsan hindi malalaking pagkakamali ang sumisira sa kidney, kundi yung mga simpleng gawain na araw-araw mong ginagawa nang hindi mo namamalayan. Magandang araw, ako si Doc. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pangkaraniwang habits mula sa kulang sa tubig, sobrang asin, hanggang sa puyat at paninigarilyo na tahimik na nagpapahina sa bato. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan na protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo. Kaya kung gusto mong matuto ng practical, na madaling sundan na tips para mapanatiling malusog ang kidney, tapusin mo ang video na ito. At kung kapaki-pakinabang sa'yo, huwag kalimutang i-like, i-share sa kapamilya, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang tanong, bakit delikado ang araw-araw lang? Ang kidney ay parang filter. Araw-araw itong naglilinis ng dugo, nag-aalis ng dumi at sobrang tubig, at nagbabalance ng minerals. Pero isipin mo, kung ang filter ng tubig sa bahay, araw-araw mong ginagamit, tapos hindi mo nililinis o pinapalitan, ano ang mangyayari? Unti-unti itong bumabara, humihina, at nasisira. Ganyan din ang kidney. Kapag araw-araw din itong na-stress, kahit konti lang, unti-unti itong napapagod. At kapag nagtuloy-tuloy, malamang magkakaproblema ito pagdating ng araw. At ang mas delikado, hindi agad nagpaparamdam ang kidney. Tahimik lang siyang nagtitiis, kaya akala mo okay pa, pero sa loob nagsisimula ng mag-ipon ng problema. Parang gulong ng kotse, hindi puputok bigla sa unang daan. Pero kung araw-araw kulang sa hangin, darating ang araw, bibigay din. Kaya wag nating maliitin ang araw-araw lang. Dahil ang maliit na stress, kapag paulit-ulit, nagiging malaking pinsala. At tandaan, kapag bumigay ang kidney, hindi na basta pwedeng palitan ng bago. Kaya habang maaga, kilalanin natin ang mga gawain na unti-unting nagpapahina sa bato. Habit number 1, kulang sa tubig. Maraming Pilipino ang busy, ayaw umihi ng madalas. Kung kaya't nakakalimot uminom. Pero tandaan, ang kidney parang washing machine ng katawan. Kung kulang sa tubig, parang naglalaba ka ng maruming damit na kaunting tubig lang ang gamit. Ano ang mangyayari? Mas concentrated ang dumi, mas hirap maglinis ang makina. Kapag kulang sa tubig, mas concentrated ang toxins, mas hirap maglinis ang kidney, at mas mabilis mapagod ang filter ng katawan. Simple guide, kung madilaw o maitim ang ihi, kulang ka sa tubig. Kung halos walang kulay, ibig sabihin tama ang hydration mo. Hindi kailangang sobra, hindi ito paligsahan ng dami ng tubig. Ang mahalaga, regular na sips buong araw. Parang halaman sa paso, hindi mo binubuhusan ng isang timba sa umaga. Tapos bahala na. Mas mabuti ang pakonti-konti pero tuloy-tuloy. At huwag mong isipin na okay lang, sanay na ako. Ang kidney hindi nasasanay sa kulang. Tahimik lang siyang nagtitiis hanggang sa dumating ang araw na bumigay ito. Kaya kung iniisip mo, busy ako, saka na lang ako iinom. Kapamilya, tandaan, ang bawat baso ng tubig ay parang regalo sa bato. Mas mura pa kaysa gamot, mas simple pa kaysa dialysis. Kaya starting today, gawin mong habit ang pag-inom ng tubig. Isang baso pagkagising, sips tuwing break, at dagdag bago matulog. Hindi mo ramdam agad ang benepisyo, pero ang kidney mo nagpapasalamat araw-araw. Kung nagustuhan mo ang paksa natin, ilagay ang isa sa comment. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Habit number 2, sobrang asin. Sa araw-araw, hindi lang chips ang may asin. Kasama rin toyo, patis, bagong, instant noodles at mga processed ulam. At ito ang madalas na hindi natin napapansin, araw-araw kahit konti, naiipon ang asin sa katawan. Kapag sobra ang asin, tumataas ang blood pressure, mas napapagod ang kidney, at mas mabilis masira ang filter ng katawan. Isipin mo ang asin parang buhangin na ibinubuhos sa makina. Kung konti lang, kaya pang tiisin. Pero kung araw-araw dumadami ng dumadami, eventually babara at hihinto ang makina. Ganyan din ang kidney kapag sobra ang asin. At huwag mong isipin na lasa lang ang problema. Tandaan, hindi lasa ang problema kundi dami. Kahit hindi maalat sa panlasa, kung paulit-ulit na may asin, nagiging tahimik na pasanin ng bato. Parang gripo na may maliit na tagas, hindi mo ramdam sa isang araw, pero paglipas ng buwan, puno na ng tubig ang sahig. Ganito rin ang asin sa katawan, unti-unting nag-iipon ng pressure hanggang sa bumigay ang kidney.
Kaya kung mahilig ka sa toyo, patis, bagoong, or instant noodles, huwag mong alisin agad pero bawasan mo. Parang preno sa kotse, hindi mo kailangang tanggalin. Pero kung sobra ang tapak, mabilis masisira. Simple tip, gumamit ng kalamansi o suka bilang pampalasa. Dagdagan ng herbs at sibuyas para mas malasa. At kung kakain ng instant noodles, huwag ilagay lahat ng pampalasa at huwag ubusin ang sabaw. Kapamilya, tandaan, ang bawat kutsarang asin na binawas mo, isang hakbang palayo sa dialysis. Masarap pa rin ang pagkain lalo na kung ligtas ang kidney. Habit number 3, madalas na pain relievers. Marami ang sanay uminom ng ibuprofen, mefenamic, at diclofenac. Paminsan-minsan ay okay. Kung talagang masakit ang ulo o katawan, pwede naman. Basta may gabay ng doktor. Pero kapag madalas walang payo ng doktor at kulang sa tubig, nabawasan ang blood flow sa kidney at lumalala ang kidney damage. Isipin mo ang kidney parang harden na dinidiligan. Kung palaging binabagsakan ng gamot na ito, parang binabawasan ang daloy ng tubig sa lupa. Unti-unti, natutuyo ang halaman. Ganyan din ang bato, natutuyuan ng daloy ng dugo. At ang mas delikado, hindi agad nagpaparamdam ang kidney. Hindi ito tulad ng tiyan na sumasakit agad. Tahimik lang siyang nagtitiis hanggang sa dumating ang araw na bumigay na ito. Parang preno ng kotse, kung paminsan-minsan lang ginagamit, safe. Pero kung araw-araw kahit walang dahilan, mas mabilis masisira. Kaya kapamilya, tandaan, huwag gawing vitamins ang pain relievers. Hindi ito pang araw-araw na kasama sa routine. Kung madalas kang sumasakit ang ulo o katawan, mas mabuting alamin ang ugat ng problema. Baka kulang sa tulog, kulang sa tubig, o may ibang kondisyon na dapat ipatingin. Simple tip, uminom lang ng pain relievers kung talagang kailangan. Laging may baso ng tubig kasabay. At kung paulit-ulit ang sakit, kumonsulta sa doktor. Dahil ang bawat tableta na iniinom ng walang gabay, parang dagdag na bigat na pinapasan ng kidney. At tandaan, mas madaling umiwas ngayon kaysa magpagamot kapag huli na. Habit number 4, araw-araw na matamis na inumin. Kasama dito, soft drinks, sweetened coffee, juice drinks at milk tea. Ang sugar, sumisira sa maliliit na ugat at pinapahirapan ang kidney mag-filter. Tubig pa rin ang pinakaligtas. Isipin mo ang katawan parang bahay na may tubo. Kapag araw-araw binubuhusan ng matamis, parang nilalagyan ng malagkit na syrup ang tubo. Unti-unti itong bumabara at ang kidney ang napipilitang maglinis. At huwag mong isipin na okay lang kasi pampalakas. Ang totoo, ang sobrang sugar ay parang tahimik na kalaban. Hindi agad nagpaparamdam, pero unti-unting sumisira sa ugat at nagpapataas ng risk ng diabetes at high blood pressure, na parehong mabigat na pasanin para sa kidney. Parang cellphone na laging nakacharge sa maling adaptor. Hindi mo ramdam sa unang linggo, pero paglipas ng buwan, mabilis nang masira ang battery. Ganito rin ang kidney kapag araw-araw binabahan ng matamis. Kapamilya, tandaan, hindi masama ang paminsan-minsan na milk tea or soft drinks. Pero kung araw-araw parang pinapasan ng bato ang bigat ng asukal na hindi niya kayang itapon ng mabilis. Simple tip, gawin mong treat lang, hindi routine. Kung gusto ng lasa, subukan ang infused water, tubig na may kalamansi, pipino o prutas. At kung mahilig sa kape, bawasan ng asukal, dagdagan ng gatas o cinnamon para mas healthy. Ang bawat baso ng tubig na pinili mo, isang pahinga para sa kidney. Mas mura, mas ligtas at mas tunay na pampalakas. Kaya kung gusto mong tumagal ang bato mo, huwag araw-arawin ang matamis na inumin. Tubig pa rin ang tunay na best friend ng katawan. Habit number 5, kulang sa tulog. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang BP, lumalala ang sugar control at hindi nakakabawi ang kidney. Ang katawan, lalo na ang kidney, nagre-repair habang tulog. Isipin mo ang kidney parang kasambahay na walang pahinga. Araw-araw siyang naglilinis ng dugo, nag-aalis ng dumi, nagbabalance ng tubig at minerals. Kung hindi mo siya pinapahinga, parang pinagtatrabaho mo ng tuloy-tuloy. Walang day off. Ano ang mangyayari? Mapapagod, hihina, at darating ang araw na bibigay na lang. Kapag kulang sa tulog, hindi lang kidney ang apektado. Tumataas ang blood pressure, nagiging magulo ang sugar control, at mas mabilis kang magkasakit. Parang cellphone na laging ginagamit pero hindi fully charged, unti-unti, bumabagal, at nasisira ang battery. Ganito rin ang katawan kapag kulang sa tulog. At tandaan, hindi sapat ang bahala na, babawi na lang bukas. Ang tulog ay hindi utang na pwedeng bayaran kinabukasan. Kung kulang ka ngayon,
may pinsala na agad sa katawan. Simple tip, targetin ng 7 hanggang 8 oras na tulog gabi-gabi. Iwasan ng sobrang kape o gadgets bago matulog. Gumawa ng routine at gawing pare-pareho ang oras ng pagtulog at paggising. Kapamilya, tandaan ang bawat oras ng tulog ay parang libreng gamot na binibigay mo sa kidney at sa buong katawan. Mas mura kaysa maintenance, mas simple kaysa dialysis, at mas masarap kaysa stress. Kaya kung gusto mong tumagal ang bato mo, huwag tipirin ng tulog. Bigyan mo ng pahinga ang katawan at magpapasalamat ang kidney sa'yo araw-araw. Habit number 6, paninigarilyo at second-hand smoke. Paninigarilyo, sumisira sa blood vessels at binabawasan ang oxygen sa kidney. Kahit second-hand smoke, may epekto pa rin. Isipin mo ang ugat ng katawan parang mga tubo ng tubig. Kapag palaging binabahan ng usok, parang nilalagyan ng kalawang ang tubo. Unti-unti itong kumikipot at mas kaunting dugo at oxygen ang nakakarating sa kidney. Kaya tandaan, hindi lang ang mismong naninigarilyo ang apektado. Kahit ikaw na nasa tabi lang, kung araw-araw mong nalalanghap ang usok, parang pinapapasok mo rin ang lason sa katawan. Ang second-hand smoke ay hindi mahina, may epekto pa rin sa bato, sa puso at sa baga. Parang bahay na may sunog sa loob. Kahit hindi ikaw ang nagsindi, kung nandoon ka, maaapektuhan ka pa rin ng usok. Ganito rin ang katawan kapag palaging exposed sa sigarilyo. Kapamilya, tandaan, ang kidney ay umaasa sa malinis na daloy ng dugo at sapat na oxygen. Kung palaging binabawasan ng sigarilyo ang supply, parang pinapahinga mo ang bato sa hangin na kulang. Unti-unti itong napapagod at nasisira. Simple tip, kung naninigarilyo ka, bawasan at kung kaya, tuluyang iwan. Kung hindi ka naninigarilyo, umiwas sa lugar na mausok. At kung may kapamilya na naninigarilyo, kausapin ng maayos. Dahil hindi lang siya ang apektado, pati buong pamilya. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, isang pahinga para sa kidney. At ang bawat araw na walang usok, isang hakbang palayo sa dialysis. Kaya kung gusto mong tumagal ang bato mo, iwasan ang sigarilyo kahit second-hand smoke. Mas hihinga ng maluwag ang katawan, mas tatagal ang kidney. Habit number 7, pagbalewala ng maagang senyales. Hindi pinapansin ang pamamaga ng paa o mukha, madaling pagkapagod, at pagbabago sa ihi. Ito ang pinakadelikado dahil kapag may sintomas na, may nangyayari na. Isipin mo ang kidney parang ilaw ng warning sa dashboard ng kotse. Kapag umilaw, ibig sabihin may problema na sa loob. Kung i-ignore mo, baka biglang tumirik ang makina sa gitna ng daan. Ganito rin ang katawan kapag may senyales, hindi ito simpleng abala, kundi paalala na may nangyayaring hindi maganda. Pamamaga ng paa o mukha? Ibig sabihin, nahihirapan ng magbalanse ng tubig ang kidney. Madaling pagkapagod? Pwedeng kulang na ang oxygen na naihahatid ng dugo. Pagbabago sa ihi? Diretsong senyales na naapektuhan na ang filter ng katawan. At huwag mong isipin na normal lang o baka dahil sa puyat. Kapamilya, tandaan ang kidney ay tahimik na organ. Hindi ito sumisigaw agad ng sakit. Kaya kapag nagbigay na ng senyales, ibig sabihin matagal na siyang nagtitiis. Parang bahay na may maliit na crack sa pader. Kung hindi mo pansinin, unti-unti itong lalaki hanggang bumigay ang buong dingding. Mas mabuti nang ayusin habang maliit pa, kaysa hintayin na lumala. Simple tip, huwag balewalain ang paulit-ulit na sintomas. Magpa-check up kung may pagbabago sa ihi o pamamaga. Mas maaga ang aksyon, mas malaki ang chance na makaiwas sa dialysis. Kapamilya, tandaan, ang pinakadelikado ay hindi ang sintomas mismo, kundi ang pag-ignore sa kanila. Dahil kapag pinansin mo agad, may pagkakataon pang iligtas ang kidney. Pero kapag huli na, wala nang balikan. Sa dialysis, mauuwi. Kaya kung may nararamdaman ka, pakinggan ang katawan mo. Mas mabuti nang magtanong sa doktor, kaysa magsisi kapag huli na. Sino ang mas dapat mag-ingat? Mas mataas ang risk kung ikaw ay may diabetes, may high blood, may family history ng kidney disease, at edad 40 pataas. Kung kabilang ka dito, mas mahalagang magbantay. Isipin mo ang kidney parang makina ng kotse. Kung bago pa, kaya pang tiisin ng konting stress. Pero kung may edad na o may kasaysayan ng problema, mas mabilis itong masira kapag hindi inalagaan. Kapag may diabetes or high blood, parang doble ang bigat na pinapasan ng bato. Kasi bukod sa paglilinis ng dugo, kailangan pa niyang makipaglaban sa sobrang sugar at pressure. Kung may family history naman, parang minana mo na ang mahinang pader, kaya mas kailangan mong bantayan bago pa ito mabitak. At tandaan, hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman, ay ligtas ka na. Kapag nasa edad 40 pataas, unti-unti nang bumabagal ang natural repair ng katawan.
Parang cellphone na naluma na ang battery, kahit hindi pa sira, mas mabilis mapagod. Kaya kung ikaw ay nasa grupo na ito, huwag mong hintayin ang sintomas. Doble dapat ang pag-iingat. Mas maaga ang aksyon, mas malaki ang chance na maiwasan ang dialysis. Simple tip, magpa-check up ng kidney function regularly. Bantayan ang blood pressure at ang blood sugar at piliin ang mga gawain na magpapahaba ng buhay ng bato. Kapamilya, tandaan, kung mataas ang risk mo, mas mahalagang doblehin ang pag-iingat. Dahil ang kidney, once na bumigay, wala nang balikan. Practical na takeaways, hindi kailangang biglang magbago lahat. Simulan sa mas madalas na tubig, bawas asin, limit pain relievers, ayusin tulog, at magpa-check kung may senyales. Small changes, malaking proteksyon. Isipin mo ang katawan parang bahay. Kung araw-araw mong inaayos ang maliliit na sira, tulad ng tagas sa gripo o crack sa dingding, hindi ito lalaki at makakasira ng buong bahay. Ganito rin ang kidney. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay nagiging malaking proteksyon bukas. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong diet. Minsan simpleng dagdag na baso ng tubig, konting bawas sa toyo, o mas maagang pagtulog, iyon na ang kaibahan sa pagitan ng malusog na bato at dialysis sa hinaharap. Kapamilya, tandaan, ang kidney ay tahimik na organ. Hindi ito sumisigaw agad ng reklamo. Kaya ang pinakamagandang depensa ay ang mga simpleng hakbang na ginagawa mo araw-araw. At kung may senyales na, huwag balewalain. Mas maaga kang kumilos, mas malaki ang chance na maiwasan ang komplikasyon. Kaya starting today, piliin ang maliliit na pagbabago. Dahil sa kidney health, ang unti-unti ang tunay na sikreto para sa pangmatagalang proteksyon. Kapamilya, nakita natin ang 7 gawain na araw-araw nating ginagawa, pero tahimik na nagpapalala ng kidney damage. Kulang sa tubig. Sobrang asin. Madalas na pain relievers. Araw-araw na matamis na inumin. Kulang sa tulog. Paninigarilyo at secondhand smoke. Pag-ignore ng maagang senyales. Hindi ito tungkol sa biglang pagbabago. Ito ay tungkol sa maliliit na hakbang araw-araw na nagiging malaking proteksyon sa bato. Isipin mo, ang kidney ay parang tahimik na bayani ng katawan. Walang reklamo, walang ingay, pero araw-araw siya ang naglilinis ng dugo at nagbabantay sa balanse ng buhay mo. Kung hindi natin siya aalagaan, darating ang araw na hihinto siya at doon na papasok ang dialysis o transplant. Pero ang maganda, may kapangyarihan ka ngayon. Sa bawat baso ng tubig, sa bawat bawas ng asin, sa bawat oras ng tulog, at sa bawat pag-iwas sa usok, binibigyan mo ng pahinga at lakas ang kidney mo. Kapamilya, tandaan, ang kalusugan ng bato ay hindi regalo ng bukas, kundi desisyon mo ngayon. Kaya piliin ang mga gawain na magpapahaba ng buhay ng kidney para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Dahil sa huli, ang pinakamagandang pamana ay hindi pera o ari-arian, kundi malusog na katawan na kayang magmahal at mag-alaga ng matagal sa iyo. Sa susunod, mga pagkain at inuming nakakatulong mag-protect ng kidney,